Sa wakas, meron ng bagong import itong Converge Fiber XS at iyan ay itong si 6'10" Donovan Smith. Ito raw ang kukunin ng Converge na kapalit dito kay Kyler Kelly na matagal na pinanawagan ng mga fans na palitan at mukhang ganyan nga ang nagiging sitwasyon. Itong si Donovan Smith naglaro na yun dati sa PBA para sa Phoenix Fuel Masters kung saan nag-average ito ng 30 points. Kaya mukhang maganda ang ilalaro nito para dito sa Converge Fiber XS kung sakasakali. Ang ayon do sa lumabas na balita, itong si Donovan Smith ay nasa tinatawag na standby mode. So hindi pa natitiyak kung papalitan si Kyler Kelly. Pero sa tingin ko, as soon as possible, dapat palitan na to ng Converge Fiber XS para makapag-adjust na itong si Donovan Smith sa paglalaro para dito kay Kyler sa Converge Fiber XS. Magiging mahusay ito si Donovan Smith para dito sa Converge kung pagbabasihan natin yung dati niyang laro dito sa PBA. Kaya nga mukhang kinakailangan ng gumawa ng major adjustments ngayon itong Converge Fiber XS lalo na at masisiguro natin na magkakaroon sila ng mas matinding pressure siyempre na manalo dito sa mga remaining games. Kaya ito si Donovan Smith at least nakapaglaro na sa PBA, pamilyar na siya sa sistema dito kaya hindi na to magkakaroon ng issue pagdating sa adjustment at yan naman ang importante para dito sa Converge Fiber XS. Dahil sa ngayon, ang kailangan nila ay panalo lahat ng remaining games nila para malang magkaroon ng chance na makapasok sa playoffs. At alam yan ni Delta Pineda kaya nga siguro kahit na mahigpit yung schedule nila, gagawa sila ng hakbang para palitan ito si Kyler Kelly. May mga nagsasabi na dapat noong papinalitan si Kelly pero at least sabi nga nila better late than never, no? Sumukhang ngayon na itong gagawin. Itong Converge Fiber XS na pagpapalit dito kay Kyler Kelly. Tignan natin kung kailan makapupunta dito sa Pilipinas itong si Donovan Smith para maging bagong import na nitong Converge Fiber XS na magagamit na nila as soon as possible. Baka nga sa next game na. Nanganganib ngayon ang San Miguel Beer sa playoffs pagkatapos silang ma-upset nitong Blackwater Bossing kahapon. Nakita natin humabol ng San Miguel mula doon sa 22 points na kalamangan. Pero nung bandang huli ay kinapos na sila at natalo nga sila sa Blackwater dahil dito 5 na ang talo ng San Miguel at must win na yung remaining games nila para magkaroon sila ng at least ng chance na makapasok sa playoffs. Mukhang medyo malabo na yung twice to beat advantage para dito sa SMB. So tignan natin kung paano gagawing adjustment ngayon ni Coach Leo Austria. Ang isang nakikita natin dito no, na malamang gawin talaga ng Beermen ay i-trade na itong si Wami Tiongson. Dahil dumating na doon sa punto na hindi na ito magamit. Tignan ninyo nangyari nung pinasok si Wami Tiongson, biglang nag-init itong si CJ Austria at pati na itong si Paul Samar. Automatic na ang ginagawa ng mga teams ngayon dito sa San Miguel. Kapag nandoon sa court si Wami Tiongson, inaatake na yung depensa niya. At nakita natin yan ang dahilan kung bakit very limited na ang minutes ng nasabing player. Kaya nga wag na tayong magtaka kung ito si Wami Tiongson ay trade na kaagad-agad ng San Miguel Beer. Dahil kinakailangan nilang kumuha ng panibagong player at kinakailangan din nila ng scorer. Ang isa pang nagiging problema ng San Miguel Beer itong injury kay Don Troliano. Meron kasing back spasms itong si Troliano at yan ang dahilan kung ba't hindi siya makapaglaro. Nakita naman natin ginagamit itong si Marcio Lassiter no, at nagko-contribute naman. Pero hindi kaya ni Lassiter na siya lang ang i-score dito sa San Miguel at kinakailangan ng SMB ng isa pang scorer. So yan din yung isa pa nilang iniinda. Pero ang prioridad dapat ngayon ng San Miguel Beer ay kinakailangan kumuha na sila ng bagong point guard dahil talagang hindi na magamit itong si Wami Tiongson. At mas maganda siguro kung hindi pa sila kayang mag-trade ay ito muna si Chris Rosales ang gagamitin na lang ng San Miguel na point guard dahil at least ito ay merong depensa. So baka yan ang babaguhin dapat ngayon itong San Miguel Beermen sa kanilang rotation. Dahil mukhang ito si Wami Tiongson talaga ay sa tingin ko ay malamang ito ilagay na sa trading block ng SMB. Ang isa pang team na gagawa ng trade naman ay itong TNT Tropa pagkatapos din silang ma-upset naman nitong Converge Fiber XS. Sinabi ni Coach Chot Reyes na ang TNT raw ay team ng mga shooters na hindi makashoot. So malamang kinakailangan na nilang mag-trade dahil kinakailangan nilang kumuha ng isa pang scorer. At malamang si Cedric Bearfield yung kinakailangan ng TNT dito. Posible na baka si Rain ng Batak ang i-trade nila sa Blackwater kapalit ni Bearfield. Dahil sa ngayon, ito si Bearfield sabi nga no karamihan, nasasayang ang talent nito sa Blackwater Bossing. Ang galing-galing na player pero naglalaro para sa isang team na malamang hindi naman makaabot sa playoffs. Kaya iyan talaga nagiging problema ngayon nitong TNT. Sila naman ay magaling na team pero kulang sa shooter kaya malamang daw si Cedric Bearfield ang kanilang kunin. Huwag na tayong magulat kung ang dalawang powerhouse teams gaya ng nabanggit natin, itong San Miguel at itong TNT ay gumawa na ng mga moves para ma-acquire yung mga players na kinakailangan nila
At itong si Barefield matagal na yung napapabalita na mapupunta sa TNT. Dahil dito, talagang masasabi natin na itong TNT, magiging mas malakas yan kapag si Barefield na nakuha nila. Dahil mukhang kinakailangan daw talaga ng TNT ng pagbabago dito sa kanilang roster. At sa ngayon, no, dikit-dikit kasi yung mga standings dito. Ang parang medyo nakakalayo pa lang itong Rain or Shine at itong NLEX. Pero pag natalo ng 2 o 3 games yung mga yan, magdidikit-dikit na rin doon sa standings. Kaya ito talaga yung magiging problema ngayon. Kung ikaw itong TNT, kinakailangan mag-focus ka doon sa lineup mo. At syempre, kinakailangan na din nakausapin itong si Bolbol at sabihin na bumaba sa depensa. Dahil mukhang nahihirapan na talaga itong TNT. Dahil si Bolbol sa offense lang nandoon. Pero pagdating sa transition defense, hindi na bumababa sa depensa. Kaya yan daw yung nagiging problema ngayon ng katropa. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali nga na magkaroon pa ng pagbabago dito sa TNT tropa kagaya ng sa San Miguel Beermen. Pinagmulta ng 20,000 ng PBA itong si Calvin Abueva dahil nga doon sa flagrant foul niya kay Xavier Lucero at nag-issue pa ng warning ang PBA na kapag naulit ito ay magkakaroon ng mas matinding penalty para dito kay Calvin. Hindi na sinabi ng PBA kung ano yung penalty na yan. Pero tandaan natin, pangalawang beses na itong pinagmulta si Calvin dahil nung natalo ang Converge do sa nakaraan nilang game, ay sinabi rin ito ng kritisismo sa mga referee at dahil dyan ay nagkaroon din ito ng penalty. Plus alam natin may history na ito si Calvin Abueva at yan ang dahilan kung bakit sa itong PBA ngayon ay medyo naghihigpit na sa kanya. So wag na tayong magulat kung sa susunod baka suspension na itong kay Calvin Abueva na mangyari. Kaya magiging matindi ito para sa TNT tropa or rather sa lineup ng Converge dahil sila ngayon ay gumagawa na ng hakbang para makapasok dito sa playoffs. Kaya kinakailangan daw talaga na sila ay magkaroon ng mas malakas na mga players. At dito si Calvin Abueva, yung presence niyan ay very important para dito sa Converge Fiber Xers. At alam naman natin na itong Converge ngayon ay gusto na magkaroon ng tinatawag na complete lineup. Kaya nga itong si Calvin Abueva talagang kinakailangan daw nilang gawa ng paraan para masiguro na magiging mas behave sa mga susunod na laro ng Converge. Kaya nga sa ngayon, tignan natin kung anong magagawa dito ng PBA. Dahil syempre, ang PBA pinagmamasdan na rin yung behavior ni Abueva dahil ilang beses na rin ito na ganito ang nangyari. Kaya nga sa susunod, asahan natin na magkakaroon ng mas matinding aksyon ng PBA dito kay Abueva kung sakasakali na hindi pa rin magbago ang tinatawag na behavior nito. Pero sa ngayon, ang Converge Fiber Xers, kahit papano dito kay Calvin Abueva na maganda naman yung nilalaro niya. Hindi man sa nakikita sa puntos, pero sa defense, sa rebounding, doon pa rin nakakatulong si Calvin at yan ang hinahanap ngayon ni Coach Delta Pineda. Dahil alam ni Delta na must win lahat ng natitirang laro ng Converge Fiber Xers. So kinakailangan nila ng tulong mula kay Calvin. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Anthony Alon, Romeo Conchada, Michael D, Monty Guzman, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, pati na rin si Malyari Mascarinas, si Joseph Pineda, si Donel Santiago, si RG Bueno, si Ronald Berbosidad, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Jonel Alagon, Joshua Giray, Espejo at Rosales family.